Mga sangkay, meron pong nangyayari ngayon sa buong mundo patungkol po sa mga Kristiyano. Ayon kasi sa report, mga sangkay, lumalala po ang persecution o pagpapahirap, mga sangkay, o pagsupil sa mga Kristiyano sa iba't ibang mga bansa. Alam ko hindi po nararanasan natin ito sa Pilipinas as of now, pero maraming mga bansa, kagaya po doon sa Europe, ang nararanasan ito. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? At ito, pag-uusapan po natin ngayon dito sa Sangkay Revelation, itong mga impormasyon na nakalap po natin tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Kung papaano po pinipersecute, kung papaano po pinapahirapan ng maraming mga mananampalataya sa ating Panginoon, at grabe daw po ang nangyayari ngayon sa iba't ibang mga bansa. So aalamin po natin ito. Alright, anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng topic, alright? Mga patungkol sa Bible, patungkol sa Bible prophecy, at kung ano-ano pang makakapag-ignite sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, eto kasi ang nangyayari. Malala daw po ngayon ang persecution sa maraming mga bansa o tumataas daw po yung level. Kagaya na lamang po na itong ipapakita ko po sa inyo mga sangkay. Ito po yung isang pastor na napag-usapan po natin nakaraan doon po sa Europe kung saan dinampot po siya dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. I am a preacher of the gospel. Watch this. Watch this. There is no offense being committed here. None whatsoever. None whatsoever. Listen. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You know what? This is an utter disgrace in this nation. I've not assaulted anyone. No, I have not assaulted anyone. Take these off now. Take these off now. So ganyan po ang nangyayari ngayon mga sangkay sa Europe. Arresting a minister of the gospel. Hindi ko lang ma-imagine kasi ang Europe ay open na bansa, no? May free speech po sila doon. At hindi po sila katulad ng Middle East na masyado pong mahigpit. Doon mga sangkay, malaya sila eh. Pero ngayon, nagkakahigpitan na daw po. Marami nga pong mga tao doon, mga sangkay, na may mga space or may mga area na bawal magdala ng Biblia. Bawal na pong magsalita ng Bible verse. Some part of Europe, eto na po ang nangyayari mga sangkay. Marami sa mga mangangaral, marami sa mga Kristiyano ay pinapahirapan po ng otoridad. At ito yung sinasabi ng Bible, mga sangkay, na ayon sa Biblia, in Matthew chapter 10, verse 22, you will be hated by everyone because of me. Sabi ng ating Panginoong Hesus. Marami ang magagalit, marami ang maiinis, marami ang hindi matutuwa sa iyo once na ikaw ay follower ni Jesus Christ. At ito po ay biblical, mga sangkay. Ilang libong taon na po ang nakararaan, pero naitala na po sa Biblia, what is the future of those who are serving the Lord? At kung nararanasan mo ito, pinipersecute ka ng pinagtatawanan ka, marami ang nagagalit sa iyo kasi nag-iba ka raw ng religion. Well, yun po ay normal. Yun ay common na nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Yung marami ang nagagalit sa iyo dahil ikaw ay may Jesus na sa buhay mo. Pero, ito ang sinabi ng Biblia, but the one who stand firm to the end will be saved. So kahit marami ang galit sa iyo dahil naglilingkod ka sa ating Panginoon,
Pero kung ikaw ay mananatili hanggang sa katapusan, mananatili ang pag-ibig mo kay Lord, mananatili ang pananampalataya mo kay Lord, then, ikaw lang po ang maliligtas. Ikaw po ay makakatanggap ng gantimpala sa ating Panginoon at makatatanggap ng kaligtasan. And we all know naman mga sangkay na ang mundong ito ay pagulo na po ng pagulo. And nakikita po natin yung mga signs that He is coming back, that Jesus is coming back. That's why mga sangkay, ito mga nangyayari ngayon, persecution, nagiging common sa panahon po natin ngayon. Kasi biblical po ito. Which child? Of I've yourself. been filming every moment, and this The is dead. not Once again, watch a this. This is the police in this country. father. He's the Get pastor. your filthy hand off my head now. Get your hand off Grabe, no? now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am a preacher. Grabe. Grabe yung ginawa ng mga pulis sa kanya. So, yan po ay nangyayari talaga ngayon. Actually, mga sangkay, kung titingnan po natin yung record, kung gaano na po kalala ang persecution ngayon sa mga Kristiyano, matindi. More than 38 million Christians suffer high level of persecution and Grabe. discrimination. More than 38 million na mga Kristiyano daw po nakakaranas ng high level of persecution and discrimination. Their homes and churches are destroyed and believers face enormous pressure. Almost 5,000 Christians killed in the world Grabe. Ang dami. last year. Dear colleagues, this is unacceptable. Πόλεμοι, εξτρεμισμός και στοχοποιημένες επιθέσεις οδηγούν σε εκτοπισμούς και σε καταστροφή ναών και ιστορικών μνημείων. In the Middle East, Christians are being driven underground. Above all, situation in Nigeria is alarming. Since 2009, more than 50,000 Christians have been brutally massacred. Grabe. Tingnan nyo yan. Ganyan kadami. Libo-libo po mga Kristiyano ang nagsasuffer. No? Sa panahon po natin ngayon, mga sangkay, na ganito ang nangyayari. Diba? Aba, maswerte po tayo, mapalad po tayo. We are blessed that we are living in this country. Kasi sa bansa po natin, hindi po tayo pinapahirapan. Pero, ang problema lang po dyan, mga sangkay, kampante po tayo. 'Di ba? Maraming mga Kristiyano ngayon. Kristiyano lang sa katawagan. Pero yung pamumuhay hindi naman talaga Kristiyano. Kampante. Kasi hayahay. Walang persecution. Walang naghihigpit. While the other countries, mga sangkay, merong higpitan na nagaganap, may persecution na nagaganap, but they are also blessed. Dahil sinabi po yan ng Biblia. Na mapalad, pinagpapala ang mga taong ito na nakakaranas ng mga matitinding kapighatian dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoon. Kita niyo mga sangkay, gaano kadami? More than 50,000. Tinumba. Especially Nigeria, mga sangkay. Nigeria and the Middle East. Malala po talaga, mga sangkay. So, nag-i-increase, no? Tumataas po yung bilang ng mga taong o mga Kristiyano na pinapahirapan ngayon. Ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.